Tamad na gumising si Bianca sa kanyang kama at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Late na ito nakatulog kagabi dahil sa paglalaro ng paglabas nito sa banyo ay tiningnan nito kung anong oras na. Napasigaw ito dahil malapit na siyang malate sa kanyang klase, first day of school pa naman niya. Si Bianca Nashamin o mas kilala sa pangalang Bianca Min, isang famous model sa kanyang henerasyon. Anak siya ni Misty Cheon, an Academy Award-winning actress, at ni Brax Min, a script supervisor originally from Maroochydore, Queensland, Australia who also directed film. May dalawa siyang kuya sina Braxton and Mateo, nagtrabaho din sa entertainment industry. Kaya sanay na si Bianca sa spotlight, dahil ito ang kanyang kinalakihan at dito umiikot ang buhay ng kanyang pamilya. Mahigit 2 taon din naging model sa London si Bianca at umuwi ito sa Pilipinas upang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Bianca, kumain ka na, ani ng kanilang kasambahay nang makababa na siya. Manang Rosie, sa school na lang ako kakain. Late na kasi ako baka mapagalitan pa ako ng teacher namin, sabi ni Bianca at nagmamadaling itong nagtungo sa kanyang sasakyan. Ilang minuto rin bago ito nakarating sa Alexander Hamilton High School, kung saan siya nag-aaral. Kilala itong paaralan dahil na rin sa bihira lang ang makapasok dito dahil sa mahal ang tuition fee. Tanging mga anak lang ng mayayaman ang nakapag-aral dito. Kadalasan ay nasa entertainment industry ang mga mag-aaral dahil ligtas sila dito sa mga issue at reporter. Paglabas ni Bianca sa kanyang kotse ay nagmamadali itong nagtungo sa kanyang room dahil late na ito sa kanyang first subject. I'm sorry ma'am, I'm late. Paghingi nito ng paumanhin sa kanyang guro. It's okay, tama pa yung dating mo. Hindi ka pa naman huli, sagot ng kanyang guro. Nagpasalamat si Bianca sa katuluyan ng pumasok. Naghanap ito ng bakanting upuan hanggang sa makita niya ang kanyang best friend na si Misha at wala pang nakaupo sa tabi nito. Lumapit ito at doon na tumabi. Simula pa lang ng pasukan late ka na agad, Bianca, sabi ni Misha habang nakatingin sa pisara. Late na kasi ako nakatulog kagabi, kaya natangalan ako ng gising, paliwanag nito sa kaibigan. Di ba sinahihan na kitang itigil mo na iyang paglalaro mo ng ani nito? Ms. Min at Ms. Shin pwede naman sigurong mamaya na kayo magkwentuhan. Baka gusto niyo munang sagutin ang nakasulat sa pisara, o siguro, gusto niyong lumabas upang tapusin niyo yung ginagawa niyo, mataray na sabi ng kanilang guro habang nakataas ang kilay. Sorry po ma'am, sabay na sabi nila. Okay, sagutin niyo muna ito, sabi nito. Napakunot naman ang noo ni Bianca sa kanyang nabasa. Hindi niya naintindihan ang mga tanong sa pisara. Napakamot ito sa kanyang ulo, kahit anong isip niya ay hindi talaga niya makuha ang sagot. What is the measure of angle B in the following figure if angle A measures 135? Basa ni Bianca sa tanong na nakasulat sa pisara. Parang bata ito na panay ang kamot sa kanyang ulo, hindi niya naiintindihan ang tanong. The area of a triangle may be found given using the formula ay katumbas equals 1/2 gize, where B represents the base and represents the height. Thus, the area may be written as n negatibo 1/2, 11, 6, or katumbas equals 33. The area of the triangle is 33 centimetro, agad na sagot ni Misha. Good, itong pangalawa Bianca, sabi ng kanyang guro. Napayuko na lang si Bianca habang ang kanyang mga kaklase ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa kanyang sagot. Ano na Bianca, dagdag ng kanyang guro. I'm sorry ma'am, say don't know the answer, nahihiyang sabi nito sa bayuko. Mahina talaga sa math si Bianca. Kaya nahirapan talaga ito sa mga tanong, kumpara sa best friend nitong si Misha na matalino. Iyan na ba sinasabi ko? Kasi kayo, hindi naman kayo marunong pero ang lakas niyong hindi makinig sa discussion ko, inis na sambit ng kanyang guro. Umupo na lang si Bianca habang nakayuko pa rin ito. Nanahimik na lang ito dahil tama naman ang kanyang guro. Hindi na bago sa kanya ito, nakakapasa lang siya pero pasang-awa naman ang kanyang grade. Okay lang yan bes, mahinang sabi nito, pilit pinapalakas ang loob ng kaibigan. Ninisian na lang niya ito upang hindi mag-alala at nakinig na lang sa kanyang guro habang nagpapaliwanag ito. Hanggang sa natapos ang kanilang klase. Sabay na nagtungo si Misha at Bianca sa kantin upang kumain. Lalo't kanina pa nakaramdam ng gutom si Bianca dahil hindi ito nag-almusal sa pagmamadali na hindi malate.
Papasok na sila sa kantin nang biglang may bumunggo kay Bianca. Tiningnan niya ito kung sino at napataas ang kanyang kilay nang makita kung sino ito. Harang-harang kasi sa dinadaanan, mataray na sabi ng nakabunggo sa kanya. Abat kasalanan pa ng kaibigan ko, inis sambit ni Misha. Hayaan mo na, Mish, awat ni Bianca sa kaibigan. Shut up, Misha, hindi naman ikaw ang binunggo ko kung makatahol ka, mataray na sabi nito. Tahol? Ano ako aso? Aba Rachel kung titingnan sa ating dalawa mas mukha ka pang aso. Ayaw paawat ni Misha, hindi ito nagpapatalo. Tama na yan, Mish, umalis ka na Rachel, mahinahon na sabi ni Bianca. Baka matawag pa sila sa guardian office dahil dito, first day of school pa naman. Halika na, Rachel, wag mo nang kausapin yang mga loser na yan, sabi ng kasama ni Rachel sabay hila nito. Yeah right, Casey, hindi natin sila ka-level, maarte na sabi nito sabay talikod at naunang pumasok sa kantin. Pigilan mo ako, Biance, baka masakal ko yang bruha na yan. Kung makasabing loser, nagpupuyo sa galit na sabi ni Misha. Tinapik ni Bianca ang balikat ng kanyang kaibigan. Hayaan mo na yon, nakangiting sabi sa kaibigan. Pumasok na sila at kumuha ng pagkain. Naghanap sila ng bakanting upuan at doon na upo. Habang masayang nag-uusap sila ay napasigaw na lang si Bianca nang may bumuhos na malamig na juice sa kanya. Sorry, sarcastic na sabi ni Rachel. Abat namumuro ka na, tumayo si Misha upang sugurin si Rachel. Hindi na makatiis si Misha sa ugali nito, maliit lang ang pasensya nito, hindi tulad ng kanyang kaibigan. Mish, wag na, awat nito sa kaibigan. Oh, bagay pala sa'yo Bianca, mas nagmukha ka lalong. Loser, nakangiting sabi ni Rachel habang iyong mga kasama niya sa likuran ay nagtatawanan. Hinawakan ni Bianca si Misha upang pakalmahin, kilala nito ang kaibigan. Hindi talaga ito nagpapaapi ng kahit sino, mahilig ito sa away. Alam mo Rachel kung tutuusin mas loser ka sa akin. Kita sa mga mata ni Rachel ang gulat sa narinig na sinabi ni Bianca. Alam ko naman galit ka sa akin dahil feeling mo inaagaw ko iyong mga endorsement mo. Kasalanan ko ba na mas maganda ako? Kasalanan ko ba na ayaw nila sayo? Dapat kasi mas galingan mo, dagdag na sabi ni Bianca na mas kinainis ni Rachel. How dare you? Sasampalin sana ni Rachel si Bianca, pero nahawakan ni Misha ang kamay nito. Oops, ang pikon talo, huwag ka rin magkakamali na saktan iyang best friend ko, baka masapak kita at masira iyang retokada mong ilong, baka mapagastos ka pa. Binaba nito ang kamay ni Rachel at hinila si Bianca upang lumabas sa kantin. Thanks, Mish, pasalamat nito sa kaibigan sa bayakap. Always welcome, Bianx. Paano ka na niyan? Sobrang basa muna, nag-alalang sabi nito sa kaibigan. May damit naman ako sa kotse magpapalit na lang ako, sabi nito sabay ngiti. Mabuti at mailagi itong dalang ekstra na damit. Sinamahan naman ni Misha ang kaibigan na pumunta sa parking lot upang kunin ang damit. Pagkatapos magbihis ay nagtungo na ito sa kanilang classroom para sa next subject nila. Hanggang sa matapos ang kanilang klase sa araw na ito. Antok na antok pa si Bianca pero kailangan niya pang sagutan ang kanyang homework. Kanina pa niya ito binabasa pero hindi talaga niya naiintindihan. Nakinig naman siyang mabuti kanina sa klase pero wala talagang pumasok sa kanyang utak. Ano ba laman ng utak mo, Bianca? Inis na sabi nito sa sarili sabay pitik ng mahina sa kanyang noo. Nag-alala ito kung ano ang kanyang ipapasa bukas, siguradong mapapahiya na naman siya. Napatingin siya sa kanyang cellphone at nainisip na tawagan si Misha. Pero nakatatlong ring na at hindi pa rin ito sinagot. Naisip na lang niya na baka nakatulog na ito. Kaya kinuha niya ang kanyang laptop at naghanap siya ng sagot sa tulong ni Google. Ilang oras pa lumipas ay natapos na rin sa wakas si Bianca, pero hindi ito sigurado na tama ba ang kanyang mga sagot. Naghilamos lang ito mukha at ginawa ang kanyang night routine saka natulog. Kinabukasan, maaga itong nagising kahit kaunti lang ang kanyang tulog. Nagtungo ito agad sa banyo upang maligo at nag-ayos na upang makababa para kumain. Good morning, princess, bati ng kanyang ama. Napatakbo ito patungo sa kanyang ama at niyakap ito. Bihira lang silang magkita dahil busy ito sa trabaho. Kaya minsan lang ito umuuwi sa kanila. I miss you, Dad, malambing na sabi nito sa ama. I miss you too, princess.
Kumain ka muna upang mahatid na kita sa school mo, sabi nito at tinawag ang kanilang kasambahay upang ihanda ang pagkain. Dad, magpahinga ka na lang. Malaki na ako kaya hindi mo na ako kailangan ihatid pa, nakangiting sabi nito at nagsimula ng kumain. Nagpumilit pa ang kanyang ama na ihatid siya pero tinangihan talaga niya ito. Kaya wala nang nagawa ang kanyang ama. Pagdating ni Bianca sa room ay umupo ito agad sa kanya upuan habang hinihintay ang kanilang guro. Naririnig nito ang ingay ng kanyang mga kaklase na may kanya-kanya itong ginawa. Tumawag ka kagabi, bungad ni Misha sa kanya, binaba ang bag na dala at umupo ito sa kanyang tabi. Magtatanong sana ako about sa homework natin, sagot nito. Nakatulog ako pagkatapos sagutin yung homework natin. Okay na ba sa'yo? Ito oh. Inabot nito yung notebook niya. Tiningnan naman ni Bianca ang sagot ni Misha at napakamot na lang ito nang makita na iba ang kanyang mga sagot. Ano ba to? Mahinang reklamo ni Bianca. Napatingin naman agad si Misha sa kanya at napataas ang kilay nang makitang nakabusangot ito. Kaya kinuha niya agad ang notebook ni Bianca upang tingnan ang sagot. Napapikit na lang ito sa kanyang nakita. Lahat ng kanyang sagot ay mali at hindi niya alam kung anong solusyon ang ginawa ng kanyang kaibigan para maging ganito. Ang hirap naman kasi hindi ko maintindihan kung paano sagutan yan, dagdag ni Bianca. Copy mo na lang yan, explain ko sa iyo mamaya, sabi ni Misha sa kaibigan. Kaya nagmamadali inulit ni Bianca ang kanyang homework, sakto naman pagdating ng kanilang guro ay natapos na ito. Pagkatapos nilang ipasa ang homework ay pinakita nito sa kanila kung paano kunin ang tamang sagot. Napatingin naman siya kay Misha dahil tama ang lahat ng sagot nito. Alam ko yung tingin na yan. You're welcome Bjarks, ako lang Kito, mahinang sabi nito sabay kindat. Kaya napailing na lang ito at tumingin na sa pisara upang makinig. Pero tulad pa rin ng dati ay walang pumasok sa kanyang utak. Natapos ang kanilang klase na wala man lang pumapasok sa utak niya. Kinakabahan na tuloy ito dahil bukas ay magkakaroon sila ng pasulit. Nasa rooftop sila ni Misha habang kumakain ng nabili nilang pagkain. Dito sila mahilig magtambay kapag wala ng klase. Ilang years na lang ay magtatapos na tayo, excited na sabi ni Misha. Ano ba kukunin mo pag college Bjarks? Tanong nito sa kaibigan. Ako? Hindi ko alam mo na gulong-gulo na isip ko. Kung ano ba talaga kukunin ko kapag nag-college na ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko, malungkot na sabi nito at ininom ang juice na hawak. Sa tuwing naiisip niya kung ano ba ang gusto niya gawin para sa future niya ay hindi niya malaman ang sagot. Minsan nakaramdam siya ng inggit sa kapatid. Maganda ang buhay nito ngayon at masaya ito sa buhay. Huwag kang mag-alala, malalaman mo din yan. Mataas pa naman ang panahon, makapag-isip ka pa. Nagkatingin sila sa kabiglang. Nagtawanan. Mabuti na lang talaga may kaibigan si Bianca na tulad ni Misha. Sa tuwing kailangan niya ito ay lagi itong nandyan para sa kanya. Hindi siya nito iniiwan at lagi itong nasa tabi niya upang tulungan siya. Ano ba kukunin mo na kurso, Mish? Tanong nito. Gusto ko kumuha ng medisina, matagal ko na talaga itong pangarap. Sinabihan ko naman si mommy at daddy tungkol dito, masaya ako at pumayag sila, wika nito. Masaya si Bianca para sa kaibigan dahil alam talaga nito kung ano ang gusto na makuha sa buhay. Siguro kapag hindi pa rin talaga niya malaman ang gusto ay kukuha na lang siya ng business at ipagpatuloy ang pagiging model. Hindi naman talaga niya gusto maging model pero iyon ang gusto ng kanyang ina, kaya wala na siyang nagawa at sinunod ang gusto ng ina. Nang makita nilang medyo madilim na ang paligid ay nagpasya silang umuwi na, agad naman nagpahinga si Bianca. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang exam ay sinabihan si Bianca na huwag muna lumabas dahil kakausapin ito ng teacher niya. Bianca, may problema ba? Tanong nito sa kanya. Gusto lang kita sabihan na ikaw ang nakakuha ng pinakababang marka ngayon. Mag-aral kang mabuti dahil next year ay nasa 4th year ka na, dagdag nito. Yes, ma'am. Iyon lang ang nasabi ni Bianca, may sinabi pa ang kanyang guro bago ito tuluyan na umalis. Lumabas si Bianca sa kanilang classroom na wala sa sarili, kaya nabangga niya bigla si Rachel. Ano bang problema mo? Malakas na tinulak siya nito kaya napaupo ito sa sahig. Akala mo siguro nakalimutan ko iyong sinabi mo no ng isang araw. Ang kapal mo naman na sabihan akong loser, bobo ka naman.
Ganda lang ang bag mo, inis na sabi nito sa kaagad na nilagpasan siya nito. Napatayo na lang si Bianca, kahit medyo nakaramdam ito ng sakit. Tinawagan na lang niya si Misha at tinanong kung nasaan ito. Pagkatapos malaman ay agad nitong pinuntahan. May problema ba? Leon agad ang tanong nito sa kanya. Ninisyan niya lang ito at sinabi na wala, hindi niya sinabi ang totoo baka kasi mag-alala pa ito. Nagyaya si Misha na kumain sila sa labas kasi na-miss na nitong gumala rin. Upang malimutan ang problema, agad naman itong pumayag. Nagsuot lang ito ng mask upang iwas na rin sa gulo, baka kasi matulad ng dati na makilala ng kanyang mga tagahanga, kaya dinumog ng kanyang mga fans. Ilang buwan na rin ang nakalipas, hindi pa rin nagbabago ang performance ni Bianca sa school. Ilang beses na siyang pinatawag ng kanyang mga teacher tungkol dito. Hindi naman alam nito kung ano ang kanyang gagawin. Minsan nagpapaturo siya kay Mish pero agad naman niyang nakakalimutan, nahihiya na din siya ditong magtanong ulit dito. Nasa mall sila ngayon, nagyaya kasi si Misha na gumala sila dahil bored ito sa bahay. Pumayag din siya kasi wala naman siyang gagawin sa kanila. Umalis din kasi yung daddy niya dahil may aasikasuhin naman. Masaya silang nag-shopping magkaibigan. Hindi nila namalayan ang oras hanggang sa makaramdam sila ng gutom at agad itong nagpasya na kumain. Habang kumakain tumawag ang manager ni Bianca dahil may photoshoot raw ito, 3:00 ng hapon para sa new brand. Kaya sinabihan nito ang kaibigan na kailangan nila umalis mga 2 para sa kanyang photoshoot. Matapos kumain ay lumabas na ang magkaibigan ang biglang mailumapit sa kanila. Bianca, pwede ba pa-picture? Nagulat si Bianca sa sinabi ng babae at doon niya napansin na nakalimutan pala niyang suotin ulit ang mask niya. Pumayag naman si Bianca baka masabihan pa siya na suplada. Nang matapos nito magpa-picture ay dumadami ang mga tao na nag-request sa kanya. Kaya humarang na si Misha dito. At hinila siya. Nagkahiwalay sila ni Misha nang tumakbo sila para takasan yung mga fans niya. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog ito at may message si Misha sa kanya at sinabi na doon sila magkikita sa parking lot. Sinuot naman ni Bianca ang mask at nagtungo doon. Nakita niya ang sasakyan ni Misha at agad na pumasok doon. Pero nagulat siya nang may makitang lalaki na nakasakay doon. Hindi niya ito kilala. Sino ka? Tanong nito sa lalaki. Napatingin naman ang lalaki sa kanya at napakunot ang noo. Who are you? Balik tanong nito sa kanya, kaya napataas ang kilay ni Bianca. Siya ang unang nagtanong tapos binalik lang sa kanya. Sinuri niya ang lalaki, hindi naman ito mukhang magnanakaw pero ano ang ginagawa nito sa sasakyan ng kaibigan niya. Ako unang nagtanong, bakit ka pa nandito sa sasakyan ng kaibigan ko? Wika ni Bianca dito. Nagulat naman ang lalaki sa sinabi nito at napakunot ang kanyang noo. Are you crazy? This is this car. Who the hell are you? I don't even know you. He said it sarcastically. Naguguluhan naman si Bianca sa sinabi ng lalaki. Paano naging sa kanya ang kotse ng kanyang kaibigan? Modus mo to know. Magnanakaw ka ba? Lian kasi ang uso ngayon. May pahuayo ka pa nalalaman, malakas na sabi nito. Miss, get out of his car or else we'll call the police. He warned her and then gave her a cold stare. Sasagot pa sana si Bianca nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya na tumatawag si Misha sa kanya, kaya agad naman niya itong sinagot. Saan ka na? Okay ka lang ba? Bungad nito sa kanya. Nasa kotse mo, sagot nito habang ang lalaki ay nakatingin lang sa kanya. Saan? Nandito na ako. Diyos mio, naging invisible ka na ba? Naguguluhan na sabi nito. Bianx, kanina pa ako dito hindi man lang kita nakita. Asan ka na ba? Nagulat si Bianca sa kanyang narinig at agad na patingin sa lalaki. Seryoso itong nakatingin sa kanya, nakaramdam naman ng hiya siya dahil sa pangyayari. Nagkamali pala siya ng kotse. Napinasukan. Narinig pa niya na tinatawag siya ni Misha sa kabilang linya pero hindi na niya ito nasagot. Iniisip niya ngayon kung paano hihingi ng paumanhin sa istorbo na ginawa niya. Don't stare at me, it annoys me, he said seriously. Sorry nagkamali lang ng pasok, sabi nito at agad na lumabas. Napatigil din ito nang may makitang tatlong lalaki at mukhang nagulat din sa paglabas niya.
Nang mahimasmasan siya ay nagmamadali itong tumakbo at hinanap ang sasakyan ni Misha. Habang ang mga kaibigan ni Lance ay agad naman pumasok sa kotse. Sino iyon? Don't tell me Nathan na gumagawa ka ng milagro sa sasakyan habang wala kami, wika ni Blue sa kanya. Gago, hindi ako ganyan tulad mo, sabay bato nito ng hoodie sa kaibigan. Bro, nanakit ka na, pagdadrama nito sabay hawak sa kanyang dibdib. Tama na yan, let's go to the junk. We need to chill and relax, stress ako sa exam natin, sabi ni Ash sa kanila. Kaya nagtungo ang magkaibigan sa The Junk, isa sa class at expensive na bar sa lugar nila. Habang si Bianca ay tulala buong biyahe nila ni Misha, hinatid siya ni Misha sa venue kung saan ang kanyang photoshoot. Ano ba nangyari sa iyo? Nag-alalang tanong nito sa kaibigan. Simula kasi nang bumalik ito ay parang malalim na ang iniisip. Nakatulala lang ito. Mish, nakakahiya yung nangyari kanina. Kinuwento ni Bianca lahat sa kaibigan kung ano ang nangyari sa kanya kanina. Napatawa naman si Misha nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na iyon pala ang naganap sa kaibigan niya kanina nang maghiwalay sila. Hindi niya maisip kung anong katangahan ang nagawa ng kaibigan. Kahit siguro kung siya ang nasa sitwasyon nun ay mapatulala na lang o gustuhin na lang lamunin ang lupa dahil sa kahihiyan. Please, Mish, hiyang-hiya na ako. Huwag ka namang tumawa. Parang sinukluban ng lupa ang mukha ni Bianca at hindi maalis sa kanyang isipan ang nangyari kanina. I'm sorry, Bianx. Hindi ko lang mapigilan paghingi nito ng tawad. Mabuti na lang nakamask ako kaya hindi niya ako makilala. Grabe yung hiya ko kanina noong tumawag ka at sinabihan akong nasa kotse ka na. Alam mo yung feeling na gusto ko na talaga lamunin ng lupa. Napatakip ito sa kanyang mukha nang maisip niya ulit yon. Wag nang mag-overthink, Bianx, hindi na kayo ulit magkikita noon kaya kalimutan mo na lang iyon. Smile ka na kasi may photoshoot ka pa ngayon at kailangan maganda. Ninishian ni Misha ang kaibigan. Nang mahatid na siya ni Misha sa studio ay umalis na din ito agad. Pupuntahan pa raw nito yung mommy niya kasi sabay raw silang mag-dinner. Minsan nakaramdam ng inggit si Bianca sa pamilya ng kaibigan, hindi ito sobrang yaman tulad nila pero masaya at kontento ito sa kanyang pamilya. Habang siya minsan lang sila magkasama na buo. Laging busy ang parents niya sa mga career nito, kasama na din ang dalawa niyang kapatid. Noon bata siya halos manglimos siya ng pagmamahal at atensyon sa magulang hanggang sa magsawa na lang siya. Minsan hinihiling ni Bianca na hindi na lang sila mayaman para makaramdam din siya ng pag-aalaga ng isang ina na minsan hindi niya naranasan. Simula bata ay kanyang yaya na ang kanyang nakakasama sa kanilang bahay. Tuwing birthday niya ay tanging kasambahay lang ang kasama niya or kanyang daddy. Kung magkasama naman sila ay hindi naman niya naiintindihan ang mga pinag-usapan nito. Pagpasok ni Bianca sa studio ay sinalubong siya ng kanyang manager. Dali-dali naman siyang inayusan ng kanyang team. Ilang oras lang sila sa kanyang pictorial at natapos rin ito agad. Nagyaya ang kanilang manager na kumain sila sa labas at sagot nito. Masaya naman ang buong team niya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay agad na nag-shower si Bianca. Pagkatapos patuyuin ang buhok ay nahiga na ito upang matulog. Kinabukasan, maagang pumasok si Bianca sa school. Habang papunta sa kanyang classroom ay nagbabasa ito ng note ni Misha sa math. Nakalimutan kasi nitong mag-aral kagabi dahil nakatulog siya ng maaga dahil sa pagod. Sinabihan pa naman sila na may long kiss sila ngayon. Nakikita niyo ba ang nakikita ko, boses iyon ni Rachel. Pero hindi na lang niya ito pinansin dahil kilala na niya ito at sanay na siya sa ugali nito. May naiintindihan kaya yan, dagdag pa nito. Pero nilampasan lang ito ni Bianca, wala siyang oras para sa gulo. Kailangan niya pa mag-aral. Pagdating niya sa kanyang classroom ay nakita niya ang kanyang mga kaklase na abala din sa pag-aaral. Umupo ito at napatingin siya sa kanyang relo. Nagtaka kung bakit wala pa yung best friend niya, hindi naman ito na late sa klase. Maya-maya ay pumasok na ang kanilang guro at nagbigay ito ng instructions para sa kanilang long kiss. I'm sorry ma'am, I'm late. Hinihingal na sabi ni Misha, halata na galing lang ito sa kakatakbo. 5 minutes late, Misha, take your set at magsisimula na tayo. Nagpasalamat naman si Misha at agad na umupo. Bakit ka late? Mahinang sabi ni Bianca. Long story, Bes, sagot nito.
Napatigil sila sa pag-uusap nang magsimula ulit magsalita yung guro nila. Muling pinaalala sa kanila na kapag nahuli na nag-cheat ay automatic 0 ang score. Binigay na sa kanila ang test paper, pagtingin ni Bianca ay para itong pinagsukluban ng langit. Hindi nito alam kung paano ito sagutan. Sumakit ang kanyang ulo sa kakatingin sa mga numbers. Napatingin ito sa kanyang mga kaklase at seryoso ito sa pagsagot. Kaya sinubukan na lang niya na sagutin ito, sa isip niya bahala na kung anong maging resulta. Ilang minuto ang lumipas at pinapasa na ang mga sagot nila. Pagkatapos ay tuluyan na umalis yung guro nila. Ang sakit ng leg ko. Narinig ni Bianca na reklamo ng kanyang kaklase. Niligpit na nito ang kanyang gamit pero napatigil ito nang makita ang kaibigan na malungkot. May problema ba? Nag-alalang tanong nito sa kaibigan. Minsan lang niya ito makita na ganyan kalungkot. We broke up. It's so hurt that he cheated on me, maiyak-iyak na sabi nito. Hindi alam ni Bianca kung paano patahanin ito lalo't alam niya kung sino ang dahilan ng pag-iyak ng kaibigan. Kahit siya ay naguguluhan kung nagawa ba talaga ng kanyang kuya na mag-cheat sa kaibigan. Sigurado ka ba? Yan lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ayaw niya maisip ng kaibigan na kinakampihan niya ang kanyang kuya. I called him last night. Tapos babae yung sumagot. Tapos yung babae. Panagalit kasi tumawag raw ako sa boyfriend niya. Niyakap na lang nito ang kaibigan. Hindi niya akalain na magagawa ng kanyang kuya ito. Noong una tutol ito sa relasyon ng kapatid at ng kaibigan dahil malaki ang agwat nito sa edad. Pero wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ito dahil nagmamahalan ang dalawa. Ayaw naman niya maging kontrabida sa dalawa kaya sinuportaan na lang niya ito. Kakausapin ko kapatid ko, sabi nito sa kaibigan pero hindi ito pumayag at sinabihan siyang hayaan na lamang ito. Buong umaga ay parang wala sa sarili itong si Misha. Minsan hindi na alam kung paano kausapin dahil lutang ito lagi. Kaya labis ang inis na naramdaman ni Bianca sa kapatid. Nang maghapon ay naglaro sila ng volleyball para sa kanilang A. Hinati sila nito sa dalawang group. Lahat ay magagaling sa laro, walang gusto magpatalo. Naririnig ni Bianca ang sigawan at cheers ng mga nanood sa kanila. Sobrang lapit lang ng kanilang mga score, pero biglang naaksidente ang kasama nila. Hindi na ito makapaglaro. Binigyan sila ng ilang minuto na break, pawis na si Bianca, kaya pinatuyo niya sa dalang towel. Si Misha, sabi ng kaklase nila. Hindi naman pumayag si Bianca dahil alam niya na wala sa sarili si Misha. Hindi inaasahan ni Bianca na pumayag si Misha at naglakad ito patungo sa kanila. Tinanong pa niya ito kung okay lang pero tanging iti lang ang sagot nito. Nagsimula silang maglaro, ilang oras din lumipas at natapos din sila. Nanalo ang team ni Bianca kaya masaya sila dahil nakakuha sila ng malaking points. Nagpasya na silang magpalit ng damit dahil nangangamoy pawis na sila. Pagkatapos noon ay umuwi na si Bianca. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay nagulat siya nang makita ang kapatid na nanonood ng si Kuya. Nagtatakang tawag nito, napalingon naman ang kanyang kuya at napangiti nang makita siya. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Hello, princess, sabi ng kanyang kapatid at binitawan ito sa pagkakayakap. Kailan ka pa umuwi? Nakangiting tanong nito sa kapatid. Matagal na niya itong hindi nakikita dahil busy ito sa trabaho. Kanina lang, may kailangan ayusin, sagot nito sabay kamot sa kanyang batok. Doon lang naalala nito ang nangyari sa kanyang kaibigan. Kaya tinanong niya agad ang kapatid. Tumanggi naman ito saka pinaliwanag ang lahat, nang hingi rin ito ng tulong upang makausap ang nobya. Napangiti na lang si Bianca nang makita kung gaano kamahal ng kanyang kapatid yung kaibigan niya. Umuwi pa talaga ito ng Pilipinas upang magpaliwanag lang dito. Alam nito kung gaano kabisi ang kapatid sa trabaho, bihira nga niya itong nakikita. Kaya agad ito nag-isip ng paraan si Bianca kung ano dapat gawin upang magkaayos na ang dalawa. Napalingon naman silang dalawa nang marinig ang boses ng ama. Nagulat din ang kanyang ama nang makita ang pangalawang anak nito. Sinabi din ng ama ni Bianca na kailangan nilang mag-usap. Kaya pagkatapos nila kumain ay nag-usap si Bianca at kanyang ama. Bukas Bianca ay makilala mo na ang tutor mo, kalmadong sabi ng ama nito. Dad, tawag nito sa ama, hindi niya naiintindihan ito. Tinawagan ako ng guro mo at sinabi na ang liliit ng marka mo.
Nag-alala ako anak tapos nalaman pa ng mommy mo. Kaya pinahanapan ka ng tutor. Mabuti na lang at pumayag ang anak ng kaibigan ko, paliwanag ng kanyang ama. Walang nasabi si Bianca, lalo't ang ina nito ang dapat masusunod. Tama naman din ang kanyang ama na marami itong mababa na score sa klase. Kaya maganda na pagkakataon ito sa kanya. Naisip din Bianca na baka kailangan na talaga niya ng tulong para dito, lalo't mahina talaga siyang matuto. Siguro matulungan na siya nitong makakuha ng pasado na grades. Kaya hahayaan na lang niya ang desisyon ng ama at ina. Pagkatapos ng mag-ama na mag-usap ay nagpaalam na si Bianca na pumunta sa kanyang silid upang makapagpahinga na rin siya. Napagod din kasi siya sa laro nila kanina, kaya kailangan niya ng mataas na pahinga. Nagbihis lang ang damit pambahay bago tuluyan ng natulog. Ngayon makilala ni Bianca ang kanyang tutor. Sabi ng kanyang ama na pupunta iyong tutor niya alas 5 ng hapon sa kanila dahil may pasok pa ito. Kaya napaisip tuloy si Bianca. Hindi niya akalain nag-aaral pa yung tutor niya. Naisip din niya ang hitsura ng kanyang tutor. Iniisip nito na mukhang nerd ito na maisuot na malaking eyeglasses at old-fashioned kung manamit. Leon kasi ang kanyang nakikita kadalasan sa GE or nababasa sa libro. Kaya pag-uwi nito galing sa school ay agad itong nagtungo sa kanyang kwarto sa kanahiga. Hindi na ito nag-abala pang magbihis. Tinatamad ito lalo't pagod na pagod ito sa school, madami kasi silang ginawa ngayon araw na ito. Hanggang sa hindi niya namalayan nakatulog pala ito. Nagising na lang ito dahil sa ingay ng katok sa pintuan, tinatawag siya kanilang kasambahay. Nakapikit pa itong bumangon, magulo pa ang buhok nito. Hindi na kasi ito nag-abala na mag-ayos manang, bakit, bungad nito nang mabuksan ang pinto. Unti-unti dinilat ni Bianca ang kanyang mata pero napatalon ito sa kanyang nakita. Sobra itong nagulat nang makitang may kasama ang kanyang yaya at familiar sa kanya ang pagmumukha nito. Dali-dali niyang sinara ang pinto, nakaramdam siya ng hiya sa kanyang hitsura. Bianca, nandito na tutor mo. Ano ba nangyari sa'yo? Narinig niyang sabi ng kanyang yaya. Yaya, give me 5 minutes. Samahan niyo po siya sa study room. Doon ko lang po siya pupuntahan, taranta na sabi nito. Narinig niya na kinakausap ng kanyang yaya yung tutor niya at nakarinig siya ng mga yapak na palayo. Agad siyang nagtungo sa banyo, napahampas na lang siya nang makita ang kanyang hitsura. Magulo ang kanyang buhok para itong pugad ng ibon. Dali-dali itong naghilamos at nagbihis ng pambahay. Nakasuot pa kasi siya ng school uniform kanina, inayos niya ang kanyang buhok bago kinuha ang kanyang gamit at nagtungo sa study room. Pagpasok niya ay nakita ang lalaking nakatalikod at abala sa katitingin ng libro. Halatang mahilig itong magbasa. Nang maramdaman nito na may tao ay agad itong lumingon. 5 minutes ha, sarcastic na sabi nito nang tumingin ito sa kanyang Rolex na relo. Makikita mo na mayaman ito dahil sa kanyang mga suot. Ang pinagtataka ni Bianca kung bakit ito pumayag na magtutor kung marami naman pera. Don't stare at me. Napatalon si Bianca nang marinig niya ito. Hindi no, tanggi nito. Iniisip din ni Bianca kung saan niya ito nakita, napaka-familiar kasi ng mukha. Nagkita na ba tayo? I don't know. Let's start. As I don't want you to waste my time. Inilabas nito ang kanyang mga gamit. Ngayon na? Yes, I don't waste my time. Sit down so we can start, seryosong sabi nito at nilabas din yung laptop niya. Walang nagawa si Bianca kung hindi ang sundin ito. Kaya umupo ito sa bakanting upuan, nakaharap na siya sa kanyang tutor. Answer this. Inabot nito ang kanyang laptop. Kaya tiningnan ito ni Bianca. Di ba tuturuan mo ko? Bakit pa sasagutin mo ako nito? Turo nito sa laptop, naguguluhan din kasi ito. Gusto ko lang malaman kung saan aabot ang kaalaman mo. Hindi. Man lang siya nito sinulyapan. Iba din yung style niya, yan na lang ang naisip ni Bianca. Paano kung tama yung lahat kong sagot? Curious na tanong niya dito kahit alam nito sa sarili na hindi mangyayari iyon. Then you don't need me. Nashock ito sa sagot nito kaya tiningnan na niya iyon. At napakamot ito sa kanyang nakita. Hindi niya naiintindihan kung ano ang mga nakalagay doon, wala siyang alam kung paano ito sagutin. Wala bang mas madaling sagutin dito? Tiningnan nito ang kanyang tutor.
Nahihirapan talaga siya dito. I will give you 1 hour. Napataas ang kilay nito sa narinig. Sinong tao ang kayang sagutan ang ganito kahirap na tanong sa loob ng 1 oras? Yan ang nasa isip ni Bianca. Hindi naman siya matalino. Gusto ni Bianca magreklamo pero alam niyang sinasayang lang nito ang oras na binigay sa kanya na palugit. Kaya pinili na lang niya na manahimik. Sinimulan na niya itong sagutan, napamura na lang siya sa kanyang isipan dahil sobra itong hirap. Wala siyang naintindihan dito. Napatingin si Bianca sa oras, pinagpawisan na siya. Hindi niya alam kung tama ba ng kanyang mga sagot na nilagay. Stop, seryosong sabi nito na kinagulat ni Bianca. Hindi natapos ni Bianca sagutan lahat. Nagdalawang isip tuloy siya na ipakita ito. Humingi pa ito ng palugit pero hindi ito nadaan sa kanyang pagpa-cute. Kinuha ng kanyang tutor ito at tiningnan. Doon natitigan ni Bianca ang mukha ng kanyang tutor, abala ito sa pagtingin ng kanyang sagot. Napatakip ito sa kanyang bibig nang maalala kung saan niya ito nakita. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang nangyari sa mall. Napaisip tuloy ito kung namumukhaan ba siya nito. Pero malabo mangyari iyon dahil nakamask siya, nahihiya siya nang maalala ang nangyari nun. Akala kasi niya na hindi na sila magkikita pa muli. Pero grabe naman talaga maglaro si Tadhana, sa dami ng pwede niya maging tutor ito pa talaga. 25 paghahati 80, fail. Mas lalong nahiya si Bianca sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ito lang ang tama niya. Hindi tuloy siya makatingin dito dahil sa sobrang dami ng mali niya. Ang hirap naman kasi kahit siguro sino ay babagsak diyan, lakas loob na sabi ni Bianca. Alam naman din kasi nito na hindi ito matalino. Sa school nga hirap na siya, paano pa kaya sa mga tanong na iyan? Pasalamat na din siya at may kaunting tama na sagot ito, mas nakakahiya kung bokya ito. All third-year students in Hamilton Academy passed and only 2 students got a lower score of 50 points, paliwanag nito sa kanya. Kaya namangha na lang si Bianca sa kanyang narinig. Sana ganyan siya katalino. Hindi kasi siya pinagpala sa talino, ganda lang ang bag niya sa mundo na ito. Matalino naman siguro sila. Kahit siguro ikaw sumagot diyan mahihirapan ka. I already answered this. Unfortunately, I got 70 points. Hindi alam ni Bianca kung ano ang kanyang sasabihin. Sobra itong namangha sa kanyang narinig. Nahiya tuloy si Bianca sa kanyang score. Napahanga na lang si Bianca dito dahil gwapo at matalino ito. Ikaw na iyong matalino. Hindi napigilin niya ang sarili na sabihin ito. Mumiti lang ito sa kanya, kaya napatitig si Bianca dito. Hindi may pagkakailan na ang gwapo talaga nito, kahit laging naka-poker face lagi ito, umiling siya at pilit inaalis sa kanyang isipan. Stop that! Pigil nito kay Bianca nang mapansin nito na nakatitig lang ito sa kanya. Namula sa kahihiyan si Bianca, hindi niya maisip na lagi itong nahuli na nakatingin dito. Pero parang wala lang naman sa kanyang tutor ito. Siguro sanay na ito. Ano name mo? Nathaniel Lance, maikling sagot nito. Nice name. Hindi siya nito sinagot at may nilabas itong mga papel. At sinimulan na nito ipaliwanag ang mga sagot kanina at paano kunin ang tamang sagot. Namangha si Bianca dito, napakagaling nitong mag-explain. Maiintindahan mo talaga dahil napakalinis nito magturo. Pagkatapos siyang turuan nito ay umalis na ito dahil may gagawin pa. Bukas na naman babalik ito. Natawa na lang si Bianca sa kanyang sarili nang maisip yung imagination niya sa hitsura ng kanyang tutor. Hindi pala iyon kundi napakagwapo na nilalang para itong goddess sa taglay na aura at kagwapuhan. Sigurado siya na madaming babae ang nahuhumaling dito. Bumalik na si Bianca sa kanyang kwarto. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nakita niya ang tawag ng kanyang kaibigan. May text din ito kaya binuksan niya ito. Napailing na lang ito sa kanyang nabasa. Nainis ito kung bakit hindi sinabi ni Bianca na umuwi ang kanyang kuya. Nabigla kasi ito nang dalawin siya sa kanyang bahay. Hindi na lang niya ito pinansin, sigurado siya bukas na ulanin siya ng mga tanong nun. Nagpa siya itong bumaba upang kumain dahil kanina pa ito nakaramdam ng gutom, lalo na sa ginawa niya kanina. Naubos lahat ng lakas at naubos yung laman ng kanyang utak sa mga tanong nito kanina. Pero hindi man lang nakapasa yung score na nakuha niya dito. Pagkatapos niya kumain ay agad ito umakyat upang matulog.
Maaga gumising si Bianca dahil may quiz sila sa kanyang first subject. Nagtaka din ito dahil nagpumilit ang kanyang kuya na ihatid ito sa school. Hindi sana siya pumayag pero wala siyang nagawa. Ang kanyang kuya ang nasunod sa huli dahil sa pangulit. Habang sa kanilang biyahe ay nabanggit ng kanyang kapatid na nagpunta ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi na nagulat si Bianca dahil kahapon nakatanggap ito ng text galing sa kaibigan. Alam din nito kung ano dahilan kung bakit napauwi bigla ang kapatid. Gusto lang naman ayusin ang relasyon nito sa kanyang kaibigan. Sorry, agad na sabi ni Bianca nang may mabunggo ito. Hindi kasi niya ito nakita. Nagmamadali kasi ito dahil ang kanyang magaling na kuya ay nagyaya pa na pumunta muna sa Starbucks dahil gusto uminom ng kape. Hindi nila namalayan ang oras at ilang minuto na lang late na siya sa kanyang first subject. Useless lang ang kanyang paggising ng umaga dahil sa kagagawa ng kanyang kuya. Sorry. Ano magagawa niyan? Nadumihan na iyong damit ko, mataray. Nasabi nito. Naisip tuloy ni Bianca na grabe yung reaksyon nito. Alam naman ni Bianca na may kasalanan siya. Natapon kasi yung juice na dala ng babae sa kanyang damit. Sorry, babayaran ko na lang yung damit mo, sabi ni Bianca. Nakita kasi ni Bianca na limited edition yung damit nito at halata na bago pa. Like doh. Alice, sabi nito sabay tulak kay Bianca na naging dahilan upang mapaupo ito sa may damuhan. Napahawak si Bianca sa kanyang balakang dahil sa sobrang sakit. Hindi maganda ang kanyang bagsak. Harang-harang kasi dagdag nito sabay alis. Pinagtitinginan si Bianca ng mga estudyante na dumadaan dito. Kaya pilit siyang tumayo kahit masakit pa balakang niya dahil nahihiya na ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang classroom. Hey, ano nangyari sa'yo? Nag-alalang tanong ni Misha sa kaibigan nang makita ito. Umupo muna ito sa tabi ni Misha at sinabi lahat ang nangyari kanina. Walang labis at walang kulang. Hindi pa kasi dumating yung guro nila, mabuti na lang at hindi pa siya na late. Ang sarap naman sa paki ng babae na iyon. Kilala mo iyon, hintayin natin sa may gate mamaya para masapak. Natawa na lang si Bianca sa sinabi ng kaibigan. Ang hilig talaga nito maghanap ng gulo, kaya walang nagbalak na ibuli ito. Hayaan mo na iyon. Kasalanan ko rin naman. Ang mahal kaya ng damit niya. Sabay tapik sa balikat ng kaibigan upang pakalmahin. Kahit na, nanghingi ka na ng sorry tapos inalok mo pa na babayaran mo. Ba't may patulak-tulak pa siya, inis na sabi nito. Hayaan mo na, hindi na rin kami magkikita nun. Parang bago yon sa school natin. Sa laki ng school natin hindi ko na iyon makikita pa. Sana nga bes, baka masapak ko iyon. Natawa na lang si Bianca sa sinabi nito. Napaka-protective talaga ng sister-in-law ko, pagbibiro ni Bianca sa kaibigan. Manahimik ka, may kasalanan ka pa sa akin, sabay kurot nito sa tagiliran ni Bianca. Natigil lang ito nang pumasok yung guro nila. Good morning, bungad nito sa kanila. Tumayo silang lahat upang batiin din ito. Sit down, utos nito sa kanila. You have new classmate. Get inside, Des Vasquez. Nagulat si Bianca sa kanyang nakita. Ito yung babae kanina. Sa dami ng pwede nila maging bago na kaklase ay ito pa. Hi, I'm Fiona Vasquez, maarte na pakilala nito sa amin. Sinabihan na siya ng guro na umupo at sa dami pwede maupuan ay sa mailikod pa ni Bianca ang napili nito. Bago ito umupo ay tinaasan pa ng kilay si Bianca nang makita nito. Iba na damit na yung suot nito, nakapagpalit din. Ito. Naisip tuloy ni Bianca na nadagdagan na naman yung mga haters niya. Sumali na rin kasi yata itong si Fiona sa listahan dahil hindi maganda yung atingin. Nagkaroon lang sila ng short kiss tapos nag-discuss na yung guro nila sa panibagong lesson. Pagkatapos ay nag-iwan ito ng activity. Kung minamalas nga naman si Bianca, si Fiona pa ang naging partner niya dito. Nalungkot tuloy ito dahil alam naman niya na mainit na ang dugo nito sa kanya. Hati tayo dito sa tanong tapos ibigay mo na lang bukas ang sagot mo sa akin. Tuluyan na itong umalis. Nang tingnan ni Bianca yung binigay nito ay napahampas ito sa kanyang upuan. Lahat ng mahirap ay nasa kanya habang kay Fiona ay madadali lang. Naiinis siya dahil hindi man lang nito hinati ng maayos. Nasaan ang partner mo? Tanong ni Misha nang makabalik na ito.
Galing ito kasi sa kanyang partner, nag-discuss muna sila bago nag-Haitian. Ayon umalis na. Binigyan lang ako nito, sabay taas ng papel na kailangan niya sagutan. Kinuha naman ito ni Misha at tiningnan. Ano to? Bakit na sayo ang mahihirap? Hindi ba ninyo hinating maayos? Hayaan muna, malaki yata galit nun sa akin, sabi nito sabay kuha ulit ng papel. Bakit naman? Magkakilala ba kayo nun? Kinuha ni Misha ang mga gamit upang ligpitin ito. Siya kasi iyon nabangga ko kanina. Nagsimula ng ligpitin ni Bianca ang kanyang gamit. Ano? Sigaw na sabi ni Misha, kaya napatingin tuloy lahat ng kanilang kaklase na naiwan sa room. Sorry T. Nag-peace sign ito at bumalik ang tingin sa kaibigan. Totoo, pagsisigurado sa narinig nito. Tipid na sagot nito. May balat ka pa sa puwet Bianca? Ang malas mo yata, naging kaklase pa natin. Ano gusto mo sa pakin ko na iyon? Hayaan na lang natin. Hindi naman ako sinaktan ng tao, maldita lang sa akin. Gusto mo tulungan kita sa pagsagot niyan? Nag-alalang tanong nito. Wag na, magpapaturo na lang ako dito sa tutor ko, sabi nito sabay tayo. Ano? Sigaw ulit nito kaya hinampas ito ni Bianca ng bag. Mahilig ka ba magkape, madali ka yata magulat ngayon. Sino naman hindi magugulat, hindi ko yan alam. Hinila ni Bianca ang kaibigan palabas dahil ang ingay nito at naiinis na yung iba nila nakaklase. Habang nasa kantin sila ay kinuwento ni Bianca ang tungkol sa paghanap ng kanyang ama ng tutor upang matulungan siya sa kanyang academic. Sinabi din niya dito na yung una na pagkikita nila sa canteen. Lumipas ang oras at natapos din ang kanilang klase. Sinundo siya ng kanyang kuya. Ayaw din sana ni Misha sumama sa kanila at magpahatid dito pero napilit siya ni Bianca. Unang hinatid si Bianca ng kanyang kapatid. Hinayaan na lang din ito ni Bianca, nagbabasakali na mag-ayos na ang dalawa. Yaya, tawagin mo ako kapag nandito na yung tutor ko, sabi nito bago umakyat sa taas. Nag-shower muna ito dahil amoy araw na ito. Pagkatapos ay hinanda na niya ang kanyang mga gamit saka naglaro ng games sa kanyang cellphone. Maya-maya ay tinawag na ito ng kanyang yaya upang sabihin na nandito na ang kanyang tutor. Nasaan ang notes mo? Bungad agad ng kanyang tutor. Para tuloy. Itong bata na inabot ang kanyang notebook. Umupo ito sa harapan ng kanyang tutor. Nahihiya din ito dahil hindi maganda ang kanyang handwriting. Tinuruan siya nito at pinaliwanag ng mabuti sa kanya ang mga dapat gawin. Natigil lang ito nang kumatok ang kanyang yaya at pumasok na may dalang snack. Nagpasalamat lang si Lance dito. Pwede ba magpaturo sa'yo nito? Pinakita ni Bianca ang kanyang activity. Ininom muna nito ang juice bago kinuha at tiningnan ang kanyang activity. Madali lang ito. Pinaliwanag nito ang mga dapat gawin. Pwede ba paulit? Nahihiyang sabi ni Bianca, hindi kasi pa rin niya naiintindihan. Kaya nag-explain ito sa kanya ulit. Nakadalawang ulit ito ng pagpaliwanag sa kanya bago ito tuluyan na intindihan ni Bianca. Pinakita nito ang kanyang sagot agad kay Lance. Tiningnan naman ito agad ni Lance at sinabi na okay na. Thanks. Sa natirang oras nila ay tinuruan pa siya nito sa kanyang ibang subject kung saan siya nahihirapan saka ito tuluyan umalis. Niligpit na lang ni Bianca ang kanyang gamit bago tuluyan bumalik sa kanyang kwarto. Nagising si Bianca dahil sa lakas ng music galing sa kabilang kwarto. Napakamot ito sa kanyang ulo at hinanap ang kanyang cellphone. Tinawagan nito ang kanyang kapatid dahil alam nito na lagi nito hawak ang cellphone. Kuya, sigaw nito nang sagutin ng kanyang kapatid. Yes, princess, ano kailangan mo, sagot nito. Patayin mo yung musik mo kung ayaw mo ikaw ang mapatay ko, galit na sabi ni Bianca. Kaunti lang ang tulog niya kagabi dahil nanood ito ng C-drama. Hindi kasi ito natulog hanggang sa hindi niya ito natapos. Relax, Zitya lang yan, natatawang sabi nito saka pinatay na ang music. Sana hindi kayo magkabalikan. Agad nitong pinatay ang tawag. Alam na nito kung ano naging itsura ng kanyang kuya. Tumayo na ito at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Nawala din kasi iyong antok niya dahil sa kanyang magaling na kapatid. Pagkatapos ay nagmamadali itong umalis, gusto niya kumain na lang sa MSDO. Ayaw niya magpahatid sa kanyang kapatid, na miss na kasi niya ang kanyang sasakyan.
Nag-order lang ito ng pancakes at coffee. Pagkatapos kumain ay agad itong nagmaneho patungo sa kanyang school. Madali lang siya nakarating dahil wala namang traffic. Pagpasok niya nagulat siya nang magkagulo yung mga babae sa school. Nagtaka ito kung anong meron at bakit nagkakaganito ang mga babae sa school niya. O esbay gwapo nila, sabi ng isang sophomore student. Yee nakakalaglag panty, pagsang-ayon naman ang kasama nito kaya napailing na lang si Bianca. Mukhang may bago na naman sila nakita. Swerte naman ng mga kakalse nila. Iyan ang mga naririnig ni Bianca na sinabi ng mga babae kaya mas curious tuloy siya kung anong meron kaya lumapit ito kung saan maraming babae. Marits din kasi ito minsan, hindi papahuli sa chismis. Excuse me, sabi nito upang makita iyong pinagkaguluhan nila at napaatras ito nang makita kung sino ito. Tiningnan pa niya ulit ito upang masigurado kung tama ang kanyang nakita. Ano ginagawa niya rito? Tanong ni Bianca sa kanyang isipin. Agad na tumalikod si Bianca upang makaalis, natatakot ito na baka makita siya. Hey, babaeng may curly hair. Narinig niya na tawag ni Lance. Pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Narinig pa niya ang mga bulong-bulungan kung sino iyong tinawag. Napaisip naman si Bianca na madami naman ang curly ang buhok sa school, kaya hindi pwedeng hindi siya ang tinawag nito. Bianca. Napatigil ito nang marinig na tinawag ang kanyang pangalan. Nakatingin na tuloy sa kanya yung mga ibang estudyante. Huminga ng malalim si Bianca bago ito lumingon. Bakit? Lumapit ito sa kanya at may nakasunod na lalaki. Can you help us find this room? Wala naman kaming maayos na sagot na kuha sa ibang babae. Number pa nila binigay sa amin. Tiningnan ni Bianca ang hawak nito, nakalagay doon ang room nila. Hindi na ito. Nagulat na sa tatlo pala ang mga ito, kung saan ang lahat ng matalino doon nakalagay. Okay, sundan niyo ako. Doon napagtanto ni Bianca na bagong student pala ang mga ito, kaya wala silang alam sa pasikot-sikot ng school. Lalo tuloy na init yung mga babae kay Bianca. Hi Bianca, bati sa kanya noong mukhang chick boy. Close tayo. Mataray na sabi nito kaya natawa yung ibang kasama nito. Bet ko yan. Inigo pala. Inilahad nito ang kanyang kamay. Nilagpasan lang ito ni Bianca, kaya napakamot na lang sa ulo ang lalaki. Pero, suplada naman tong chicks na kilala mo. Narinig ni Bianca ang sinabi ng lalaki kaya napataas na lang ang kanyang kilay dahil dito. Binilisan niya ang kanyang lakad upang dumating agad doon, gusto na niya makaalis agad. Nandito na tayo. Napatingin si Bianca sa room dito. Bihira lang kasi siya makapunta rito. Isa ito sa kanyang pangarap na section pero hindi kaya ng kanyang utak. Alis na ako. Nagmamadali itong umalis, hindi na niya hinintay na makapagsalita sila. Pagdating niya sa classroom ay sinalubong siya ni Misha ng hampas sa notebook. Aray ko. Hinarang nito ang kanyang kamay. Kaibigan ba talaga kita, bakit hinayaan mo ako kahapon sa kapatid mo? Inis na sabi nito sabay hampas ulit kaya umilag si Bianca. Para magbati na kayo. Tandaan mo Bianca, kaibigan mo ako, kuya mo lang yon. Pagbabanta nito kaya napangiti na lang ito. Napailing na lang ito, sa tuwing nag-aaway ito ng kanyang kapatid ay nadadamay talaga siya. Okay, hindi na maulit. Tinaas nito ang kamay upang ipakita ang pagsuko. Bianca, kilala mo ba yung gwapo na lalaki, sabi ni Ellen na kapapasok pa lang. Hindi masyado. Nakilala ko lang one time sa may event ni. Pagsisinungaling nito sa kaklase, wala itong balak na sabihin kung bakit niya talaga kilala ito. Close ba kayo? Ipakilala mo naman ako, nakangiting sabi nito. Hindi At umupo na ito sa kanyang upuan. Habang si Misha ay panay ang tanong kung sino yung tinutukoy ni Ellen. Asan na yung sagot mo? Tanong agad ni Fiona nang makarating kaya natigil si Misha sa kakakulit at tiningnan si Fiona. Kinuha ko naman sa bag ko at binigay sa kanya. Kinuha niya ito at agad na tiningnan. Make sure tama ito, mataray na sabi nito saka umalis at umupo sa mailikuran. Napalingon ako nang may sumipa sa upuan ko. Ikaw ba sumagot nito? Nainis si Bianca sa inasal nito pero tinaasan pa niya ang kanyang pasensya. Ayaw niya ng gulo. Gusto mo explain ko pa sayo, sagot nito.
Hindi naman siya natakot kasi siya naman talaga ang sumagot nito, pero tinuruan lang siya ni Lance kung paano at tiningnan din kung tama ba nilagay niya. Liar, medyo napalakas ang sabi nito kaya napatingin yung mga kaklase namin. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Hindi kita pipilitin. Magsasalita pa sana ito pero dumating na yung guro nila kaya tumahimik na si Fiona. Nagkaroon lang sila ng discussion at sa sumunod na subject ay hindi pumasok yung teacher nila. Kaya nagyaya naman agad si Misha na pumunta sa kantin dahil nagugutom na ito. Hindi kasi ito kumain ng umagahan. Pagpasok nila sa kantin ay napaatras si Bianca dahil nakita niya ang kaibigan ni Lance. Kaya naisip niya na nandito din si Lance. Dali-dali itong tumalikod para umalis pero nabunggo ito bigla sa malapad na dibdib. Tiningnan niya ito kung sino pero napaatras siya sa gulat nang makita na si Lance. Para kayatang nakakita ng multo, nakasmirk na sabi nito. Hindi no, tanggi nito, pero hindi siya nito pinansin at nilagpasan siya nito. Hinawakan ni Bianca ang kaibigan upang hilahin paalis, natulala kasi ito nang makita ang grupo ni Lance. Aray ko, bakit ba tayo aalis? Sabi nito nang bumalik na sa katinuan. Nagugutom ako bes, dagdag nito. Kaya walang nagawa si Bianca at sinamahan ang kaibigan. Pumila sila upang kumuha ng pagkain saka naghanap ng table. Kilala mo ba iyon? Tanong ni Misha sa kaibigan saka sumubo ng pagkain. Siya yung tutor ko. Oh what? Gulat na sabi nito, muntik pa nga mabuga yung kinain niya. Gulat na gulat. Ang gwapo naman kasi, nakangiting sabi nito sabay subo ulit. Isumbong kita kay kuya, pagbabanta nito sa kaibigan. Break na kami, kaya pwede na ako lumandi. Sigurado ka? Ayaw mo na talagang balikan? Joke lang, nagpa-hard to get lang ako. Bihira lang umuwi yung lalaki na yon. Kailangan ko rin ng effort niya, sagot nito. Napailing na lang si Bianca at kinain na lang ni Bianca ang kanyang pagkain. Minsan napatingin sa table ni Lance. Nakikita rin niya na maraming lumapit na babae dito nagbibigay ng pagkain or tubig. Para tuloy silang artista, bago pa lang sila dito at iba na ang trato ng mga estudyante sa kanila. Sinasamba sila ng mga kababaihan. Kahit sino naman kasi ang gagawa po nila. Pagkatapos ng klase nila ay nagpasya sila magkaibigan pumunta muna sa mall. Tulad ng dati ay nakasuot ito ng mask upang hindi makilala. Bigla tumunog ang kanyang cellphone at nakita na tumawag ang kanyang kapatid. Sinabi sa kanya na kanina pa nandoon ang kanyang tutor kaya napatingin ito sa oras. Napamura ito nang makita ang oras, hindi niya ito namalayan. Dali-dali siyang umuwi. Pagpasok niya sa study room ay nagkasalubong na ang kilay ng kanyang tutor. 15 minutes late, sarcastic na sabi nito. Kaya agad umupo si Bianca at nanghingi ng sorry. Pero hindi siya pinansin nito. Pagkatapos siya turuan ay gusto sana niya magtanong kung bakit lumipat ito, pero ayaw naman isipin ni Bianca na interesado siya sa buhay nito. Bago ito umalis sinabihan siya na every Monday at Friday na lang ito magtuturo dahil magiging busy siya. Isang linggo na din tinuturuan ni Lance si Bianca. Makikita na rin ang kaunting improvement nito, madami natutunan si Bianca dahil magaling magturo si Lance. Alam nito kung paano ipaliwanag kay Bianca upang madali nitong maiintindahan ang mga bagay na mahirap unawain. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sila magkasundo dahil na rin sa ugali ni Lance na sobrang cold at masungit. Kapag nagtagpo naman ang kanilang landas sa school ay hindi sila nagpapansinan. Iniiwasan din ito ni Bianca lalo't alam niya na sikat si Lance sa school. Ayaw na ni Bianca na madagdagan ang kanyang mga haters. Malapit na rin gaganapin ang kanilang school foundation. Kaya lahat ng mga estudyante ay abala lalo na yung mga may sinalihan na activity. Kaya itong si Bianca laging pinipilit ng kaibigan na sumali sa mga activity para naman may pagkaabalahan. Pero wala talagang hilig si Bianca sa mga ganyan. Hello pretty, are you alone? Biglang sabi ng isang lalaki at agad tumabi ng upo kay Bianca. Napataas naman ang kilay ni Bianca dahil sa inasal nito. Tiningnan niya ang lalaki, hindi maitanggi na maihitsura ito pero halata sa pagmumukha na playboy ito. Nasa likod kasi ng school si Bianca, gusto niya dito magtambay dahil sa sariwa na hangin at tahimik. May nakita ka bang kasama ko? Siguro naman wala, di ba? Mataray na sabi nito, nakaramdam ito ng inis dahil sinira nito ang kanyang moment na mag-isa.
Hey, chill ka lang. Huwag ka naman magtaray, sabi nito sabay taas ng kamay. Umalis ka kung ayaw mo matarayan. Sungit mo talaga, Bianca, papangit ka niyan. Agad naman napatingin si Bianca dito nang marinig ang kanyang pangalan. Nagtataka ito kung bakit siya kilala. Stalker ba kita? Tiningnan ito ni Bianca. Pero tumawa lang ng malakas ang lalaki kaya mas lalong naiinis si Bianca. May nakakatawa ba? Sa gwapo ko na ito. Pagkakamalan mo na stalker. Nakakasakit ka naman ng feelings. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa iyo? Ang laki ng billboard mo sa EDSA, paliwanag nito nang matapos na tumawa. Napatahimik naman si Bianca sa kanyang narinig. Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil hindi niya ito naisip na posibleng may nakakilala sa kanya dahil kahit saan nakikita ang pagmumukha niya. Isa the way, I'm Inigo. We can be friends. Nakangiting sabi nito pero hindi ito pinansin ni Bianca. Wala siya sa mood makipagkaibigan. Kilala mo ba si Nathan? Tanong nito kaya nagtaka naman si Bianca kung sino ito. Nag-isip ito kung may partner ba siya sa photoshoot na ang pangalan Nathan. Hindi ko kilala yung sinasabi mo. Uy, ayaw ipaalam, pang-aasar nito. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sure naman ako na magkilala kayo. Hindi naman iyon hihingi ng tulong sa iyo kung hindi ka kilala. Sino ba kasi iyan, inis na sabi ni Bianca. Yung kaibigan ko, ikaw kaya hiningan niya ng tulong para hanapin yung classroom namin. Bigla naman naalala ni Bianca iyon at naiisip na ang tinutukoy pala nitong si Nathan ay ang kanyang tutor. Ito lang naman ang humingi ng tulong sa kanya. Hindi ko siya totally nakilala. Nagtagpo lang ang landas namin somewhere. At galing na din mismo sa bibig mo di ba nakilala ako kahit nino. Tumayo na si Bianca dahil mas lalo lang siya naiinis sa kakulitan nito. Naglakad na ito at hindi na nagpaalam nang bigla tumunog ang cellphone ni Bianca kaya binuksan niya ang kanyang bag para kuhanin ang cellphone. Fuck, napatingin si Bianca, hindi kasi niya namalaya na may tao pala sa harapan niya dahil abala ito sa pagkuha ng kanyang cellphone. Sorry, tarantang sabi nito nang makita kung ano ang nangyari. Natapon sa damit nito ang pintura na hawak. Tumabi ka nga, galit na sabi nito. Teka lang, pigil ni Bianca. Sorry, babayaran ko na lang yang damit mo. Nag-alalang sabi ni Bianca. Halata kasi sa suot nito na mamahalin dahil kailangan pa pumunta sa abroad para makabili ng ganyang brand. Nainis ito sa kanyang sarili dahil naging suki na siya sa banggaan. Hindi ko kailangan yan. Sa susunod tumingin ka sa dinadaanan mo. Huwag kang tanga, inis na sabi nito at tuluyan ang umalis. Naiwan si Bianca sa gitna ng hallway habang ang mga estudyante sa paligid ay nagbulong-bulungan dahil na rin sa kanilang nasaksihan. Labis na hiya si Bianca sa nangyari kaya lumakad ito ng nakayuko. Sa dami-dami niya pwede matapunan si Lance pa talaga. Kilala nito ang masungit na ugali pero hindi nagalit si Bianca dito sa nangyari kanina dahil siya naman talaga ang may kasalanan. Kahit sino ganoon ang magiging reaksyon. Bes, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Napatingin si Bianca sa nagsasalita at nakita niya ang kanyang kaibigan na sobrang pawis na pawis. Halata na galing ito sa practice kaya ganyan ang hitsura. Kaya umupo sila sa may bench at sinabi lahat ni Bianca kung ano ang nangyari. Naku! Alam mo gwapo na sana yung tutor mo kaya lang minsan yung ugali nakakinis. Hayaan mo na lang yon, wika ni Misha sa kaibigan kaya natawa na lang si Bianca dito. Bes, kailangan ko na bumalik sa practice. Break lang kasi namin kaya nagpahangin ako. Sumali ka na kasi para naman may pagkaabalahan ka. Sige umalis ka na. Huwag muna ako alalahanin. Nakangiting sabi nito sa kaibigan. Mauna ka nang umuwi hanggang 1-0 ang practice kasi namin. At tumakbo na ito ng alis. Nagpasya si Bianca na pumunta sa kanilang library upang magbasa. Pagdating niya doon ay walang gaanong tao dahil na rin abala ito sa mga activity para sa darating na foundation day nila sa school. Pagkatapos kumuha ng aklat ay pumunta si Bianca sa pinakasulok. Nagbasa lang siya ng ilang pahina at hindi na malayan na nakaidlip siya ng kaunti. Pagising niya ay wala ng tao sa loob kaya nagmamadali siyang lumabas. Papunta na siya sa parking area nang bigla bumuhos ang malakas na ulan. Kaya tinakbo na lang ni Bianca ang papunta sa parking area.
Pagdating niya doon ay basang-basa na siya dahil sa ulan. Nakaramdam na siya ng lamig dahil dito. Pumasok agad ito sa sasakyan at pinaandar ito para makauwi. Pero hindi ito gumagana, sinubukan niya ulit start pero wala pa rin. Napahampas na lang ito sa kanyang manubela, kinuha ang kanyang cellphone sa bag upang matawagan ang kapatid pero hindi niya ito makontak. Sinubukan naman nito ang kanyang ama, pero hindi ito sinasagot. Walang choice si Bianca kung hindi sumakay ng taxi. Lumabas ito sa kanyang kotse at nilock ito bago tumakbo sa may sakayan. Basang-basa na si Bianca nang sumilong sa may waiting shed. Lahat ng kanyang nakikitang taxi ay maisakay kaya naghintay pa ng ilang minuto si Bianca. Nagbabakasali na makakasakay rin dahil nilalamig na talaga siya. Bigla may huminto na kulay pula na sasakyan at bumukas ang bintana ng sasakyan. Hey! Sumakay ka na! Wala talagang taxi na hindi puno ngayon lalo't sa oras na ito, sabi ng lalaki. Kilala niya ito dahil ito ang nangugulit sa kanya kanina sa likod ng school. Pero hindi niya matandaan ang pangalan nito. Nagdadalawang isip pa si Bianca kung sasakay ba ito, nilalamig na siya dahil sa kanyang basa na damit kaya pumayag na lang ito kahit nahihiya dahil tinarayan niya ito kanina. Suotin mo iyan para hindi ka lamigin. Inabot ni Inigo ang kanyang jacket kay Bianca nang makapasok na ito sa kotse. Salamat, sabi nito sabay suot dahil nilalamig na talaga. Saan bahay ninyo? Tanong nito, kaya sinabi ni Bianca ang kanilang address at pinaandar na ni Inigo ang kanyang sasakyan. Buong biyahe ay tahimik lang sila. Medyo natagalan sila sa kanilang biyahe dahil sa traffic lalo't maulan pa. Pagdating nila sa bahay ni Bianca ay hinubad nito ang suot na jacket at binalik kay Inigo. Nagpasalamat ito dahil hinatid siya nito. Kung hindi siya tinulungan siguro, hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya nag-aabang ng taxi. Pumasok na si Bianca sa kanilang bahay. Nagulat naman ang kanilang kasambahay na makita siyang basang-basa. Nagmamadali itong umakyat sa kanyang kwarto at pumasok sa kanyang banyo upang makapag-hot shower dahil nabasa siya ng ulan at nilalamig siya. Pagkatapos ay pinatuyo niya ang kanyang buhok sa kanahiga sa kama. Nagpadala lang ito ng pagkain sa kanyang kwarto dahil wala siya sa mood na bumaba para kumain. Matapos kumain ay agad ito nagpasya na matulog dahil napagod talaga ito.